Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlog. So for today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa sahod ng mga DH dito sa Hong Kong at sa food allowance. Meron tayong isang subscriber na nagtanong kung magkano daw ang sahod ng katulong dito sa Hong Kong. So, ayan day. So kahapon day, ang laki na ng palitan ng HKD 2 piso. Umabot na siya ng 7.4 ang palitan day ngayon. So, napakaswerte na ng mga baguhan na mag-a-apply dito. Ang laki na day. So, nung una kong pagdating dito day, ang sahod ng mga domestic helper dito ay 4,630. Nung pangalawa kong taon, nagdagdag ng 100, which is 4,730. So, ngayong pangatlo kong taon, nagdagdag sila ng 140. So, ang sahod ng mga DH ngayon ay 4,870 na day. So, ang palitan ngayon ay 7.4 na day. So, pumapatak siya sa 36,000 na day ang mga sahod ng DH dito sa Hong Kong. Ayan. Nung dumating ako day, hindi pa siya tumungtong ng 7 ang palitan. Naabutan ko pa yung 6 point ganyan na palitan. So, ngayon, paganda ng paganda. Then, every September day, malalaman natin kung may salary increase ang mga DH dito sa Hong Kong. So, ang maganda mag-apply yan sa mga nagbabalak October kasi pag once na may additional may increase yung sahod natin, malalaman katapusan ng September, so magiging effective siya sa pagdating ng October 1. So lahat ng mga nag-sign ng October 1 pataas ay pasok sa salary increase ng mga DH. So, how about naman sa food allowance day? So, ayan, kung hindi provide ni amo ang pagkain mo, pero bibihira day, tulad ko share food ako. So, may nagtanong din sa akin kung alin ba ang mas maganda, share food or food allowance. So, depende sa sitwasyon nyo day. Ako day, sa sitwasyon ko, mas preferred ko yung share food na lang sa kanila. Kasi bakit? Once na, yung sa sitwasyon ko, diba, laging gahol, habol sa oras. Pag mag food allowance ka pa day, kailangan mo magluto ng bukod ng sayo. So, kakain siya ng oras. So, hindi na kaya. Hindi na kaya talaga. So, mas gusto ko na share food na lang sa kanila kasi isang lutuan lang. Kumbaga, yung pagkain nila, pagkain mo din. So, ang iba naman day na amo, ino-offer talaga nila ibigay yung food allowance, pero karamihan talaga day ay share food. So meron din mga helper na dahil kuripot nga si amo, hindi na, kumbaga kulang-kulang yung pagkain na binibigay, nag-aas ng food allowance din. Yung ibang amo ay bigla ang iti-terminate. So pakiramdaman nyo muna kung baguhan tayo, pakiramdaman nyo muna yung amo nyo kung mabait ba, or pakiramdaman nyo na muna. Baka matulad kayo sa iba nating kababayan, nag-ask lang ng food allowance, terminate na agad. So, depende. Pero mostly talaga ngayon dito day ay share food talaga. So, akin naman ay ang maganda sa akin, pag hinain ko na yung pagkain sa mesa, then ibibigay ko din yung pinggan ko. So sila na yung magsasandok ng pagkain ko una. Siniseparate na nila yung pagkain ko, yung ulam ko. So ayan. Then may time nga din na hindi kasya yung binibigay nila. So no choice ka kundi magluto pang additional sa umaga ng egg. Kasi ako day, kanin ang breakfast ko day. Nag-request talaga ako sa kanila na kanin ang aking breakfast kasi hindi ko kaya pag tinapay lang or kape, nanginginig ako, nangangatog ako. So, una pa lang day, nung pagdating ko, ayun, nanginig nga ako, nangatog na pinagpawisan. So, tinanong nila ako kung ano ang problema. Sabi ko sa kanila na hindi ko talaga kaya ang walang rice sa umaga. So, mula nun, sinabihan nila ako, okay, pag nagluto ka ng dinner, isali mo na rin yung breakfast mo. So, ayun, hanggang ngayon, ganun ang routine ko. May breakfast ako na kanin every morning. So, magkano naman ang food allowance pag ibigay ni
employer sa inyo. Ang food allowance natin day, in case man na ibigay sa inyo ng amo nyo ay 1 to 36 ang food allowance natin. So depende yan sa amo nyo. So kung halimbawa ang sitwasyon nyo naman kay amo ay magaan lang, hindi masyadong busy kasi pag dalawang bata nag-aaral, super busy talaga dahil. So ako mas prefer ko nga yung share food sa kanila. Kung halimbawa sa'yo ay isang bata lang, kaya pa yan. Then kung mag-couple lang, kung malalaki na yung mga amo mo, so kung kaya sa oras, mas maganda talaga ang share food kasi ikaw yung mababudget mo yung pera at makakain mo yung gusto mong kainin. So ayan, may isa akong friend na isa lang alaga niya. So, ang nangyari ay nag-ask siya ng food allowance sa amo niya. Then, buti ang amo niya ay okay din siya na magluto, gumamit ng kaldero ng mga ingredients sa Kasi yung iba day na amo, pag food allowance ka, hindi ka pwede magluto. So, bibili ka ng bibili sa labas. So, kakain ng oras siya. Kung tulad ko na laging gahol sa time, so hindi siya pwede. Dalawa kasi alaga ko. Kaya mas prefer ko yung share food sa kanila dahil sa sitwasyon ko. Kasi pag mag-prepare pa ako ng food ko, hindi ko na alam kung ano uunahin ko. Kasi gahol talaga yung time ko kasi nga may dalawa akong alagang bata. So nag-aaral pa yung isa. So, ayan lamang for today's video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next time. Bye-bye!